Good news dahil kumpirmadong nakapag-submit na ng application sina Jason Brickman at Juan Gomez de Lianyu sa opisina ni Cum Willie para sa nalalapit na PBA Season 50 Rookie Draft na ngayong September 7 na. Si Jason Brickman ay 33 years old at masasabing siya ang most experienced player na magpapadraft ngayon sa PBA dahil na rin sa mahigit isang dekada na itong naglalaro sa overseas. Matatandaan na noong 2021 ay sasali na sana si Brickman sa PBA draft, kaso lang hindi ito natuloy dahil sa bigo itong makapagsumiti ng mga kinakailangang dokumento. So ngayon, the long wait is over, dahil finally matutupad na ang kagustuhan niyang mag-PBA. At ang isa pang bigating pangalan na magpapadraft ngayon sa PBA, ay si Juan Gomez de Lianyu, na 25 years old, na dati nang naglaro sa B-League, KBL, at Lithuania. 4 years ding naglaro sa Pro League sa ibang bansa si Juan GDL at kapatid siya ni Javi Gomez de Lianyu, na nasa Magnolia na ngayon. Inaasahan na ang dalawang high-profile na player na ito, ang magiging top picks sa darating na PBA draft. Asahan din na may mga top prospects pa ang hahabol sa last day ng submission. Malay natin baka gulatin tayo ni Kobe Paras at Greg Slaughter, balik Ginebra na ba? Matapos kasing mag-post ni Greg ng picture kasama ang dati niyang coach na si Coach Tim Cone, sa isang practice ng Barangay Ginebra, ay naging usap-usapan ang posibleng pagbabalik ni Greg Zilla sa Giants. At dahil dito, maraming fans ang nag-speculate sa ipinost ni Greg, na sinasabing may usapang naganap sa dalawang panig. Samantala, maraming umaasa na sana makabalik muli si Greg Slaughter sa Ginebra, dahil na rin sa nangangailangan ngayon si Coach Tim ng isang big man, at yan na lang ang kulang ng Giants dahil may mga shooters naman sila. Pero yun nga lang hawak pa rin ng Northport Batang Pierre ang rights ni Greg Slaughter, at bukod dyan nakapirma na rin ng kontrata si Greg sa Basilan Star Horse, kung saan kinumpirma mismo ng team owner ng Basilan na si Jackson Chua. Samantala, matapos ang hindi pagkakaunawaan ni Shani Winston, at ng kampo ng Converge Fiber Xers, ay sa wakas natuldukan na rin at ngayon nagkasundo na ang dalawang kampo. Tinanggap ni Shani ang offer ng Converge na 2-year contract extension, na nagkakahalaga ng $420K a month. Matatandaan na kamakailan lang ay planong kasuhan ng pamunuan ng Converge, si Shani Winston ng breach of contract, dahil sa hindi nito paglaro sa Kadayawan Festival, ng 3 beses, kahit wala naman itong injury, at bukod dyan meron pa siyang existing contract sa Converge. Ngayong okay na ang Converge at si Shani, for sure masaya na ang mga fans ng Fiber Xers dahil secured na sa kanila si Shani.